Pamilyar ka ba sa halamang ito? O maaaring nakita mo na nga itong hain sa inyong hapagkainan. Ito ang halamang pako. Isang pangkaraniwang halamang tumutubo sa mga liblib na probinsya at madalas ngang ginagawang salad o gulay ng mga katutubo. Subalit batid mo ba na ang halaman ding ito pala ay isang mainam na gamot at panglunas sa ilang karamdaman katulad ng panlalabo ng mata, pananakit ng puson, pagrupok ng mga buto at maging diabetes. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin ang mga pakinabang at binipisyong dala ng halamang ito na pako na madalas ay di nga natin pinapansin. Fern, fiddleheads, fiddlehead greens o mas kilala nga natin sa tawag na pako. Hindi lahat ng klase ng pako ay makakain, kundi pawang mga partikular na variety lamang nito. Madalas kinukuha ang nakatupi o bata pa nitong dahon o paklang, habang ito nga ay malambot pa upang gawing salad o di kaya naman ay gulay. Ang pako ay isang gulay na may lasang maaaring maihalin tulad nga sa dahon ng kamoting kahoy o di kaya ay ng talbos ng kamote. At maging sa ilang bahagi nga ng mundo, ito ay pagkaing espesyal din sa kanila. Sa bansang Indonesia, kanila nga itong ginagataan, kasama ng ilan pang mga gulay. Samantalang sa Japan, madalas ay kanila naman itong iginigisa. Sa India, kadalasan nila itong ipiniprito at ginagawa namang pickles sa bansang Nepal. At syempre dito sa atin, ito ay madalas ngang ginagawang salad o sangkap na gulay kasama ng hipon, talangka at mga suso. Subalit batid mo ba na bagaman simple lamang ang gulay na ito at madaling ang hanapin sa mga gilid ng ilog o sapa, ay nag-uumapaw naman ito sa maraming sustansya kagaya ng vitamins, omega-3, omega-6, fatty acids, potassium, iron, copper at manganese. Kung kaya hindi nga nakapagtataka na maraming sakit ang kaya nitong malunasan. Una, ang pako o ang dahon ng pako ay mainam para sa mga buto. Ito ay mayaman din sa calcium na magaling para sa kalusugan ng ating ngipin at mga buto. Para naman sa mga mayroong dysmenorrhea, ang pagkain mo ng pako bago dumating ang buwan ng dalaw ay mainam at makatutulong na mabawasan ang pananakit ng puso na nararamdaman bunga ng PMS o premenstrual syndrome. Ang pagkakaroon ng iron deficiency ng isang tao ay isang delikado ring kondisyon. Kaya mainam ang gulay na ito upang muling mapataas ang iron ng ating dugo na maaaring humantunga kung hindi maagapan sa pagkakaroon ng anemia. Maganda rin para sa mata ang gulay na pako. Ang taglay nitong vitamin A ay mainam para mapanatiling malinaw at malusog ang inyong paningin. Sa tulong rin ng gulay na ito na pako ay mas mapipigilan ang pagkakaroon ng cancer cells sa ating katawan at ang tsansa ng pagdami pa nito. Mainam rin para sa puso ang pagkonsumo ng gulay na pako. Ang potassium content nito ay mahusay sa pag-eliminate ng mga excess na sodium sa ating puso na upang makaiwas sa pagkakaroon ng heart stroke o heart attack. At ang panghuli ay para sa mayroon namang diabetes. Makatutulong ito upang mapababa nga ang inyong blood sugar level. Kaya ano pa ang hinihintay? Kumain na ng gulay o salad na pako. Halamang madalas nga ay ginagawa na nating houseplants, pero maaari palang kainin at marami rin palang dalang pakinabang sa kalusugan natin. Ikaw, kumakain ka na rin ba ng pako? Luyang ligaw. Kilala mo rin ba ang halamang ito?
isang uri ng luya na tumutubo nga lamang kung saan-saan. At maaaring ito pala ang lunas sa sakit ng tuhod mo at uric acid na dinaramdam. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at samahan niyo akong alamin kung ano-ano nga ba ang mga pakinabang ng luyang ligaw at kung papaano nga ba ito gagamitin dahil baka ang halamang ito na ang lunas sa iyong mga iniindang sakit at hindi mo na nga ito dapat problemahin. Pineapple ginger, mango ginger, hidden ginger, bitter ginger, turmeric ginger, at common ginger o ang kilala nating pangkaraniwang luya. Ilan lamang ito sa 19 na klase ng luya dito sa atin sa Pilipinas na madalas nga'y ikinalilito ng karamihan. Subalit batid mo ba na may isang klase pala ng luya na kung tawagin ng ilan ay luyang ligaw? Opo, luyang ligaw dahil ito nga ay madalas na tumubo sa gubat at sa tabing ilog o kaya naman ay sa mga malalamig na lugar. Ang halamang ito ay may binomial name na Curcuma siduaria at minsay tinatawag ring batak, barak sa Bisaya o kaya naman ay white turmeric o kaya naman ay luyang ligaw. Kung marami na kayong alam na klase ng luya ay maaaring malilito nga kayo sa klase ng puno nito. Kaya naman halika at lalo pa nga natin itong kilalanin. Ang luyang ligaw ay isang perennial na halamang sangkap sa hanay ng mga luya o ng Zingiberaceae family. Madalas nga itong matagpuang tumutubo sa South Asia, Southeast Asia, US at Pacific Islands. Nagtataglay ito ng dilaw na bulaklak, hindi po kulay lila o kulay pink. At mga dahong kahawig din ng luyang dilaw, subalit madalas ay mayroong linya ng kulay lila sa mga tangkay ng dahon nito. Sanga-sanga rin ang lamang ugat nito gaya ng luya. Ito ay may kulay na maaaring maglaro sa puti, magkahalong lila at pink at may halimuyak na mayahambing naman sa halimuyak ng mangga. Subalit may lasa naman na animoy katulad din ng common ginger. Dito sa atin sa Pilipinas hindi nga ito madalas pinapansin, pero sa ibang bansa pala, ito ay ginigiling at ginagawang powder bilang panghalo sa mga curry, katulad din ng luyang dilaw. Maaari mo rin itong yadyarin o i-grate bilang sangkap sa mga kinilaw na isda o mga dilis na karaniwan namang putahe sa Thailand. Madalas din itong inihahalo sa mga chili paste bilang dagdag pampalasa. Ngayon ay kilala mo na ang luyang ligaw, ngunit saan-saan mo nga ba ito pwedeng gamiting panglunas? Una, sa iniinda mong uric acid. Ang mga namamagamong tuhod, masakit at nanginginig na mga kamay at binti na dulot ng mataas na uric acid sa dugo ay maaaring malunasan nito. Magyadyad lamang o mag-grate ng laman ng luyang ligaw, kunin ang nadurog nitong bahagi at ipunas sa namamagang bahagi ng katawan. Ang mga katas naman nito, 2 kutsarita, ay maaaring inumin kasabay ng paghaplas rin sa mga masakit na katawan upang maibalik naman ang dating sigla ng kalamnan ng taong bagong na-stroke. Maaari mo rin itong gawing tsaa at inumin sa umaga at gabi sa loob ng 3 araw. Mainam rin ito sa mga babae na mayroong irregular na buwan ng dalaw. At alam mo bang sa ibang panig pala ng mundo, ginagamit din pala ito sa paggawa ng sabon at mga pabango. At gayon din naman sa paggawa ng alak o mga ale. Kaya naman maaari ka ngang magtanim nito kahit sa paso lamang, magandang ornamental na halaman at isa pang super herb o superfood. Sa inyong probinsya, nakakita ka na rin ba ng luyang ito? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo.
laging may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.